Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang kalidad ng mga ibinebentang bigas sa gitna ng pagpapatupad ng price cap. Kasabay nito, muling tiniyak ng pamahalaan ang tulong sa mga retailer hindi lamang sa ayuda kundi sa transportasyon at market linkage. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Yes, Clazel. Angelique, 3 araw simula nang ipatupad ang price ceiling sa bigas na 41 pesos sa regular milled at 45 pesos sa well milled, nakapagtala ng 95% compliance rate ang Department of Agriculture sa mga nagtitinda ng bigas. Pero may ilan pa ring bigong makasunod. Sa price monitoring ng DA, umaabot sa 52 pesos hanggang 55 pesos ang per kilo ng regular at well-milled rice sa ilang tindahan. Ay po ang ating mga retailers. 95% po yan kasi syempre hindi po natin maiiwasan na meron po talagang mga umaalmang retailers. Even if may mga umaalma, patuloy pa rin po tayo nag-disseminate na information para po ma-explain sa kanila na talaga pong importante pong sumunod dito sa ating price cap. At mabibigyan po natin sila ng ayuda. Binabantayan din ng DA ang kalidad ng mga ibinibentang bigas. Ilang tindahan kasi ang nagbibenta umano ng mas mababa sa kalidad ng regular at well-milled rice. Ang regular at na bigas, isang beses lamang giniling, kaya madilaw. May 30 hanggang 40% na brokenness o pagkadurog, habang ang well-milled 2 o higit pang beses giniling kaya mas maputi. 15 hanggang 20% lamang ang pagkadurog nito. Knowledge po ng DA na nahihirapan po ang consumers dyan po sa brokenness. Kaya nga po tayo nag-deputize ng NFA kasi po sila po ang may technical expertise. Naintindihan po namin na maaaring naghahalo po ng mas maraming broken sa mga regular milk. Kaya po ang NFA ay talaga pong on the ground para po matulungan ang ating consumers mag-assess sa market na tama yan. Siyempre, hindi naman natin makikita yan sa provisions noon. Pero siyempre, that is fraud, no? We are, niloloko na po natin ang consumers natin yan, which is obviously actionable. So, yun po. So, iiwasan po sana natin yun para makaiwas din po tayo sa ating liability sa batas. Ayon kay Agriculture spokesperson, ang criminal case ang pandaraya na may kulong at multa. Panawagan niya sumunod sa price ceiling dahil pansamantala lamang ang price cap. Bukod sa financial assistance na 15,000 pesos, magbibigay din ng tulong sa transportasyon at market linkage. Tiniyak ng ahensya na may maisusupply na abot kayang bigas sa mga retailer. Nakikipag-ugnayan nila ang ahensya sa mga magsasaka para dalhin ang kanilang bigas direkta sa mga retailer at wholesaler. Kaya ng DA aabot sa higit 2.93 million metric tons ang anihing bigas sa katapusan ng Oktubre na siguradoan niyang magpapababa sa presyo ng bigas. Yan din ang inaasahan ng Federation of Free Farmers, kaya apela nila huwag nang galawin ang taripa sa imported na bigas. Posible kasi anilang bumagsak ang presyo ng palay sa panahon ng anihan sa oras na gawin ito. Kamakailan lamang inihayag ng National Economic Development Authority na i-review ang pansamantalang pagbawas ng buwis sa inaangkat na bigas. Ayon kay NEDA Secretary Eugenio Balisacan, ito ay para balansihin ang mataas na presyo ng imported rice. Samantala sa ngayon, Angelique, ay nakikipagpulong si Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Teodoro Overo sa mga retailer ng bigas, kasama yan yung GRECON o yung Grains Retailer Confederation. Hinahanap ni o nakikipag-usap siya para alimin yung mga kinakaharap na problema ng mga retailer at matugunan. Kinukuha na rin yung mga listahan nung nasa 50,000 retailers ng bigas para agad-agad ay mabigyan na ng ayuda ngayong linggo. Angelique. Okay, so yun na nga, no? Kapag merong amoy o merong durog-durog na bigas na labis doon sa sinasabi nilang porsyento, saan pwedeng dumulog ang ating mga mamimili? Meron bang hotline na iniwan ang DTI? Angelique, pinapayo ng Department of Agriculture na huwag magdalawang isip na i-report ito sa kanilang tanggapan at sa 8888 at agad naman nila yan aaksyonan. Nakabantay na rin ang mga kawani ng National Food Authority sa mga bigasan para masiguro na talagang naibibigay yung regular milled rice na nasa
yung medyo madilaw lamang at hindi sobrang dilaw. Yung sinasabi nga natin na quality ng regular milled rice ay nasa 30 to 40% yung brokenness at yung well-milled ay nasa 15 to 20%. So yun yung rest assured ng DA na nakabantay yung NFA para matiyak yung mga quality ay naibibigay ng tama sa mga consumer. Okay, so dapat tumawag sa Department of Agriculture 8888. Maraming salamat, Clazel Pardilla.